Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Isa po sa kondisyon upang makasama po ang bawat isa sa any moment rapture of the church ay ang sinasabi po ron sa Amos 4:12. Prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Kaya mula po rito sa lupa, paulit-ulit hanggang doon sa pagsalubong natin sa Panginoon sa alapaap, ang nakakaranas po ng Diyos ay mga taong handa, nabubuhay na handa. Prepare to meet your God. Kaya ganyan po kahalagang mabuhay tayong kagaya ng Panginoong Hesukristo. Na araw-araw ay ito po yung nakikita sa atin na buhay. Lalo-lalo na po pag ang paligid po natin ay nagiging abnormal, ang atmosphere po ay hindi po conducive, pleasant. Ang narinig po natin ay hindi magandang pakinggan. Yung mga report sa television, radyo at kapaligiran ay hysterical, may dalang fear at worry. Sa krisis na paiba-iba at parang hindi na po siya titigil, ay lalong-lalo pong kailangang makita ng lahat si Jesus sa atin. Upang yung paghahanap po nila ng solusyon ay matapos na. Marami po nagtatanong sa akin noon kung bakit kinakailangan magkatawan tao ang Panginoong Hesus. Hindi ba pwedeng iligtas ng Diyos ang buong mundo na hindi na magkakatawang tao ang Panginoong Hesus? Of course, the answer is clear. He can. Kaya niya. Hindi mahirap sa Kanya. And then, bakit kinakailangan magkatawan tao ang Panginoong Hesus? Kinakailangan po siyang kumuha ng katawang kagaya natin. Ba't kinakailangan ang Diyos ay tumira sa katawang ito na gawa mula roon sa alabok? Ang sagot po ay eto. Upang ang kanya pong pagdating sa mundong ito at pagkatalong magaganap kay Satan patungo sa ating complete redemption ay maging legal, valid. Sapagkat kung hindi niya po gagawin yun, walang redemption. Dahil hindi pwedeng mamatay ang Diyos sa cross. Because He is God. Ang tanging pwedeng ipako sa cross ay isang tao na may buto, may dugo, may laman. Because you cannot crucify God, because God is a spirit. And no one can see God because God is a spirit. So Jesus must take the human form. Sa kalagayang bilang Diyos na co-equal sa God the Father at God the Holy Spirit, na co-creator ng buong mundo, kailangan kumuha siya ng katawan ng tao.
At yung nga pong sinasabi ng Bible, mula John chapter 1, verse 2, 3, and 4, and then verse 14, and I quote, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And all things were created by Him, and no things were created without Him. In Him was life, and that life is the light of men." And verse 14, "And the Word became flesh." Do you hear that? And the Word became flesh and dwell among us. Verse 15, "And we see the only begotten of the Father." And that is our Lord Jesus Christ, full of grace and truth. Kaya ang pagpasok niya po sa mundong ito, in human form, is a must. Upang maipakilala niya ang Diyos na gusto. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Nasaan ang Diyos? At gaano kadakila, gaano kabuti, gaano karunong, gaano kabanal ang Diyos. Kaya ang nakakita sa Kanya in human form ay nakakita sa Diyos. Because He fully represented the Father. Ang purpose ng Kanyang pag-communicate sa mga tao about God is to represent God. Kaya that communication about God actually means He is representing God. Revealing God. Kaya nagulantang ang Jewish community, ang religious leader ng panahong yan, at naapektuhan ng Roman world, ang Roman government, ang mga Samaritan, ang mga barbarian. At iba't ibang klase ng tao, lalo-lalo na po ang mga sinners. Dahil hindi lamang sa pagtuturo niya, iba po ang narinig nila, hindi nila narinig sa mga religious leader. Yung mga miracle na pinerform niya ay hindi po nila nagawa. Kundi yung revelation ng Diyos in Him, through Him, ay dumating sa kanila. Kaya, ang mga tao na dati po ay naghahanap lang ng Diyos at may maliit na pagkaunawa patungkol sa Diyos pero hindi pa po accurate yun, ay biglang nakaranas ng totoong Diyos. At yun ang naging simula ng kanilang kaligtasan. Kaya hindi nakakapagtaka na kahit saan pumunta ang Panginoon, ay hinahabol siya ng mga tao. Na kahit saan siya pumunta, ay dinudumog siya ng mga tao. Iba't ibang klase ng mga tao. At yan din ang reason kung bakit sa kalagayan natin bilang tao ay pinanahanan niya tayo. Kagaya ni Jesus, He revealed God
so we can reveal Christ, the hope of glory. Kaya gusto niya lagi tayong prepare. Dahil lagi siyang dadalaw. Dahil kung tayo po'y palagi po niyang napupuspos ng kanya pong presensya, ay lalo pong buhay na buhay ang Panginoon. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng makakakita sa atin. Pagka ano po yung ginawa ni Jesus na naging daan ng kaligtasan ng mundo, ay siya rin po mangyari sa atin. Kung ano nakita ng buong mundo sa Kanya, ay makikita rin po sa atin. Kung ano nakita ni Mary at ng mga anak ni Mary, ay siya rin makikita sa atin ng ating pamilya. Kung ano nakita sa Kanya ng mga taga Nazareth, ay siya rin makikita ng ating mga kasama sa barangay. Kung ano nakita sa Kanya ng ibang mga lugar, probinsya, cities, ay siya rin makikita sa atin ng ating pong mga kababayan. Ako na nakita sa Kanya ng mga taga-Syria, ng mga taga-Jordan, ito po yung mga taga-ibang bansa, ay siya rin makikita sa atin ng mga taga-ibang bansa. At ang pagdating ni Jesus sa mundong ito, ang tanging solusyon sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ang makita ng lahat si Jesus sa atin, sa huling yugto natin sa mundong ito, ay siya ring tanging kaligtasan ng sanlibutan. Make no mistakes. Wala pong ibang Savior, si Jesus lang. Halina ang sabi na Acts 4:12, tanging pangalan niya lang ang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit upang magligtas ng sangkatauhan. Tanging pangalan niya lang. Marami pong may pangalan sa mundong ito. Kung 8 bilyon po ang tao sa buong mundo, 8 bilyon po ang pangalan ng mga tao sa buong mundo. Pero tanging pangalan niya lang ang pwedeng magligtas. Wala na pong iba. Walang pangalan ng presidente, hari, emperador, bilyonaryo, boksingero, artista, politician, nahirap, mayaman, bata, matanda, lalaki, babae, matalino o mangmang. Ano mang kulay anyo meron siya, ang may kakayang magligtas ng mundo. But Jesus alone. Meron pong mga libong reliyon sa buong mundo, pero wala pong may kakayang kahit isa na magligtas ng tao. But Jesus alone. Hindi po mabilang ang edukado sa mundo, pero si Jesus lang po ang may kakayang magligtas. Hindi po mabilang ang marurunong, may personality sa buong mundo, ang mga tanyag at kilalang tao. But they don't have the ability, even the qualification, the credential to save anyone or anybody. It's only Jesus Christ. Kaya we are so much blessed and so privileged na tinirhan niya po tayo. Kaya dapat pakamahalin po natin ang tumira sa atin. Dahil hindi po tayo napunta sa isang bagong reliyon para maging relyoso. At magdagdag ng pagiging relyoso. Tinirhan niya po tayo para gawing mga anak ng Diyos. At ihayag ang anak ng Diyos. At kung paano nabuhay ang Panginoong banal, malinis sa lahat ng bagay sa kanyang espiritu, kaluluwa at katawan, dapat ganun din po tayo. Na sa ating pagsasalita ay marinig nila ang salita ng Diyos. Sa ating mga anyo ay makikita nila ang Panginoon. Sa ating mga gawa ay makikita nila ang kanyang mga gawa. At pag nangyari yan, ang kaligtasan ay maliwalag na dadating sa lahat. Maaring meron pong mga agnostic, infidel, communist, atheist, terrorist, satanist, at iba pa pong mga pre-thinker na tao na hindi kilala ang Diyos na i-argue ang truth na ito.
Pero kahit ano pong gawin ng sino man, ay uncontested po ang truth na sinasabi ko. Undefeated. At wala pong may kakayang kahit isa sa buong mundo na ito po'y gapiin. Because we are revealing, representing God. Kaya ang salitang God is with us ay hindi basta sinasabi ng ganun lang. Siya po yung revelation. Nating lahat na tinirhan ng Diyos. Kaya dapat tayo pong lahat ay aware, araw at gabi. May kasama o wala, may asawa o wala, may boyfriend, may girlfriend o wala. Nasaan naman tayo, ano man ang lugar na kinalalagay natin at panahon natin pong hinaharap ay hindi natin makalimutan. Hindi mawala sa ating puso't isip na ang Diyos ay sumasa atin. Dahil tuturuan po tayo ng truth na ito na mabuhay ng maayos. Manatiling malinis. Ang isip, ang paningin, ang labi, ang puso, ang motibo, ang konsensya. Sapagkat alam po natin may nakatingin at nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin. Hindi tayo magiging careless. Hindi po tayo magiging unconcerned na mga tao o ignoranting mga tao. Hindi po tayo basta-bastang pabigla-biglang magdidesisyon, magre-react o gagawa ng anumang bagay. We will be so careful to analyze many things, to evaluate many things from our thought to our words and our action. Because we are aware may nakatira sa atin. At lalong hindi natin papayagan po yung self-pity, resentment, bitterness, jealousy, pride, unforgiveness, worry, fear, anxiety, at iba pa pong mga gawa ng laman to penetrate our heart. Sapagkat alam natin, we have a strong defense against it. Alam natin, may nakatira sa atin. At walang po ang takot at pag-aalala. Either COVID pa po yan, magdagdag pa po ang diablo ng lying at panibago pa pong bayro sa mundong ito. Ay hindi po tayo na nag-aalala o nababalisa o nagugulamihanan. At hindi tayo magkakaroon ng takot kahit kapiraso. Sapagkat alam po natin, ang nakatira sa atin ay milyong ulit na mas dakila, mas makapangyarihan, mas malakas kaysa lahat ng ito, kay Satanas, mga demonyo sa impyerno, sa lahat ng mga sakit, karamdaman, kasalanan, kahirapan at kamatayan. At hindi po tayo natatakot sa salitang kamatayan, sapagkat alam natin tayo pa ay mabubuhay habang panahon, sapagkat ang eternal life ay nakatira sa atin. Napakahalaga pong maintindihan po ito ng body of Christ sa bansang ito at buong mundo. Upang mapabilis ang kaligtasan ng pamilya ng bawat isa, ng ating barangay, ng ating bayan, ng ating bansa, at ng sangkatauhan. Sapagkat magiging daan po ito upang ma-enjoy natin ang ating pananampalataya. Ma-enjoy po natin ang Diyos. Ma-enjoy po natin ang huling pamumuhay natin sa mundong ito. Na kung sana ay meron na lang po tayong maiksing panahon. At di lang po yun, ay matapos ang mabilis ang suffering ng mga may sakit at karamdaman. Nabago ng mabilis ang mga nasa kasalanan. Lumaya ng madali ang mga binilanggo ni Satanas. Dumating ang kapayapaan sa ating bayan. Ang kahirapan ay maalis.
At ang tunay na kahulugan ng buhay ay maranasan ng lahat. Dahil lang naranasan po natin na hindi po kwento. Hindi po siya isang kabanata ng buhay na ipinapalabas sa pelikula. Hindi po siya isang usap-usapan sa barberia o sa coffee shop. Hindi po siya isang nobela na ginawang aklat. Siya po'y katotohanan. Ang Diyos ay buhay, nagliligtas, nagpapagaling, nagpapalaya, nagbabago ng buhay, gumagawa ng himala, at tumira sa ating lahat. Hallelujah. Kaya ang Bible po ay paulit-ulit po tayong binibigyan ng pagkaunawa na tayo po'y maging God's conscious. For the more we become God's conscious, the more God will be revealed. The more na siya po'y makakagalaw, makakakilos. Dahil kahit tumanggap po ang sino man sa Panginoon mula sa 5 fold pababa, at kahit matagal na po silang tumanggap kay Jesus, and yet, kung hindi naman po makakagalaw ang Panginoon na sumaka nila, at ang Diyos Espiritu Santong pumuspos sa kanila, ay hindi po sila magiging pagpapala sa sino man. Ang maging matalino po tayo at maging marunong, maging masipag, at magkaroon po na maraming pinag-aralan at credential or ability o credibility ay maganda. Pero yan po'y limitado at hindi po siya hihigit sa Diyos na sumasa atin. Dahil kahit meron po tayo na mga binanggit ko, hindi naman po nito kayang solusyonan ang problema na hinaharap ng mundo ngayon. Dahil ito nga po'y limitado. Pero ang Diyos na sumasa atin ay walang limitasyon. The more na siya po'y naghahayag ng kanyang kapangyarihan, the more ay lalo po siyang nagpapahayag na siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi po siya nauubusan ng kapangyarihan. Kaya pag tayo po ay God conscious, magiging daan po ito para magsalita tayo ng tama. Hindi tayo magiging padalos-dalos ng pagsasalita na para bang walang Diyos na tumira sa atin. Oo, ang gawa ng laman po ay hindi magkakaroon ng puwang sapagkat may nakatira sa iyo. At kung bakit lang naman po yung mga hinanakit na yan, sama ng loob, tampo, hindi pagpapatawad, habag sa sarili, lungkot, galit, inis, puot, takot, pag-aalala, ay nangyari sa mga anak ng Diyos. Kasi kinakalimutan po nilang may nakatira sa kanila. At kung ito man po ay naaalala nila, hindi naman sila makontrol ng Diyos. Pero kung ang lahat po ay magiging God's conscious at papayagan ng pagkapanginoon ng Panginoong Hesus na tayo po ay pamahalaan, then ito pong lahat ng gawa ng laman na hindi talaga problema, ay hindi na po mag-i-exist sa buhay ng bawat isa. Hindi na po siya makikita. At magiging madali po sa ating maintindihan ang kasulatan. Kasi hindi lang po tayo mananabik na siya po'y basahin araw at gabi. Hindi lang tayo mananabik na siya po'y bulay-bulayin araw at gabi. Kundi bubukas po yung ating espiritual na pananaw upang maging malinaw po sa atin ang salita ng ating Amang sumasalangit. Na kung paano tayo po'y kumakain ng pagkain na araw-araw para sa physical po nating kalusugan. Kinakailangan ng ating espiritu at kaluluwa ay pakiinin natin ang espiritual na pagkain upang mapanatili natin yung ating kaligtasan at yung ating pagiging pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, pinakamapayapa, pinakamagalakin, pinaka-qualified maghari at mamunong mga anak ng Diyos. At wala pong magmamanifest sa atin, kundi ang joy, kapayapaan, kaamuan, pag-ibig, kagalakan, pagtitiis, pagtsatsaga, pananampalataya,
katapatan ng Diyos. You see, this is so lovely and so beautiful. Ito po ang biblical authenticated true Christianity. Kaya yung tayo po'y tumulad sa ehemplo ng Panginoon ay napakaganda. Kung atin pong pag-aaralan ang trial ni Jesus, and I want you to listen carefully and understand this truth, ay makikita po natin sa trial ng Lord na dalawang court ang kanya pong hinarap. Ang una po ay Roman court, which is actually a Gentile court. Ang una po ay ang Jewish court. Ang ikalawa po ay ang Roman court, which is actually a Gentile court. Dalawang korte po ang hinarap niya. At ang lumiti sa kanya ay magkaiba ng prinsipyo. Magkaiba ng naintindihan. Magkaiba ng bansa na sinilangan. Magkaiba ng batas. Ngayon atin pong pag-aaralan ng trial na ito ni Jesus, madidiscovery po natin ito po ay masyadong bias, unfair, unlawful, illegal. Na lahat po ng right ng Panginoong Hesus ay binayolate po ng dalawang court na ito. Na kung titingnan po natin sa simula pa lang po ng charges sa kanya at sa appearance niya po sa Jewish court, sa unang-una pa lang trial niya, dapat po ay dismiss na po yung case against him. Acquitted na siya. Pero hindi po nangyari yun. Dahil nga ito pong court na ito ay naka-determine na anuman na magiging lalabasan ng trial ng Panginoong Hesus, dapat siya po yung mamatay. There is no room for him to be acquitted. It was predetermined. He must die. Nakita niyo kung gaano po ka-unlawful yun. Kung gaano ka-bias yun. Kung gaano po siya ka-inhuman. Kung gaano siya ka-ungodly. Kung gaano siya ka-unrighteous. Kung gaano po siya ka-injustice. At kahit napakarami po mga false witnesses ang nag-akusa laban sa kanya, ay hindi po mag-collaborate yung kanilang testimonies to condemn Jesus. Yung kanila po mga testimonies at mga presented evidence ay hindi lang po inaccurate, kundi lahat po ay lie. Sa Jewish law po kasi, ay meron pong batas na nasasaad na pag gusto mong hatulan ng isang tao, dapat bago siya mahatulan, yung ebidensya na siya po'y nagkasala ay dapat marinig sa bibig ng 2 o 3 saksi or witnesses. Ay kung hindi po siya magkakaganon, anuman ang charges laban sa sino man, ay automatic siya po'y acquitted. Ay dito po sa dami po ng mga false witnesses ay wala pong nag-agreeing evidence para i-convict po siya. Dahil ang kanila po mga evidences sa testimonies ay hindi nagtutugma. And beside that, yung interrogation po ay so furious. Iyong pong pagtatanong sa kanya ay full of rage, full of heat. Masyado po itong maapoy, nag-aalab ng lalagablab, na ang goal po ay i-destroy ang Panginoon. Now, I want you to listen carefully and understand what I'm talking about. 3 beses po siyang humarap sa Jewish court. Yung una po ay sa high priest. Sabihan na ng high priest. At ang ikatatlo, yung Sanhedrin. 3 times. At sa 3 pong hearing na ito,
Wala silang na-prove na si Jesus pa yung nagkasala kahit minsan. Yung lahat po ng statement na kinot ng Panginoon, nasisirain niya ang temple at pagkalipas ng 3 araw ay tatayo niya ito. Na nag-amaze sa kanilang lahat because the temple was built for almost 46 years. Pagkatapos 3 days lang, itatayo siya ng Lord. They don't understand what He is talking about. Dahil ang sinasabi niya, hindi po yung physical temple na tinayo nila, kundi yung katawan niya. At saan man po ilagay sa dalawang ito, ay wala silang naintindihan. At hindi nila na-prove na si Jesus po ay nagkasala ng rebellion against the Jewish law and against their God. And then, in succession of this hearing, siya po ay pinadala sa Roman court. Twice po siyang humarap kay Pilate at once kay Herod. At ito pong dalawang ito ay parehas Romans. Si Herod po ay king. Siya po ay Roman. Ang asawa niya ay Jewish. Si Pilate po ay Roman. Gobernador. At ibang klase naman po ng hearing to. Dahil, nung makita po ni Pilate, sa una niyang pagharap kay Pilate, ang Panginoon, na wala siya makitang kasalanan, at gusto niya pong i-acquit si Jesus, ay pinadala niya po ito kay Herod. Nung time po niya, magkaaway po itong dalawa. Parehas po silang Romans, pero sila po ay mag-aaway. At ang reason po ng pag-aaway nila ay power. Kasi pag may power ka, ang pera madali. Ang favor. Everything is in your hand. At natuwa naman po si Herod na mabalitaan niya na isa siya sa lilitis kay Jesus. Ang problema, nung makarating ang Panginoon kay Herodes, hindi naman po niya nilitis si Jesus. Ang ginawa niya po yung minak. Alam niyo yung salitang mak? Alam po sa Tagalog yung mak. Ano man po ang meaning nito sa Tagalog, ang talagang ibig sabihin nun, siya po ay nilapastangan lang. Hindi lang po siya inuyam. Inalimura. Ang word po talaga ay nilapastangan. Silaktan po ang Panginoon, binugbog, doon na po siya nasuotan ng purple robe. At the same time, paulit-ulit po siyang inuyam ni Herodes at yung kanya pong mga aid. At ito po ang sabi po ni Herodes, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, I want to see miracles today in my palace. Hindi po trial yun. Gusto niya po ng show. At si Jesus po yung gusto niya pong gawing laruan. Mag-perform para sa kanya. That is so biased. Wala pong trial na naganap, mocking sobra. And the Lord don't answer him. Not one miracle was performed by Jesus. At sa galit po ni Herod, pinasaktan niya ng gustong Panginoon. At muling ibinalik kay Pilate. That is the second time Jesus faced Pilate. At nagkabati po silang dalawa. Yung magkaaway nagkabati. Kaya maliwanag po na kahit magkaaway ang mag-asawa, ang anak at ang nanay at ang anak, ang tatay at ang anak, ang mga anak laban sa magulang, pinsan, tiyahin, magkakaibigan. Magkakakilala, magkakasama sa reliyon, sa negosyo, trabaho.
Gaano man po kalalang pag-aaway na yan. Ito po ang kagandahan nito eh. Pag nakapasok na si Jesus, yung mortal na magkaaway, magiging magkaibigan, magkakabati. Pagpapakitang siya po ang Messiah dahil siya po ay peacemaker. The best Pilate can have done everything to release Jesus. Kasi alam niya walang sin si Jesus. Alam niya ang reason ay envy. Kung bakit gusto nilang siya po ay mamatay. Idagdag pang na naginip yung asawa niya na isa pong Jewish. Nang malinaw na dreams na ito nga ang anak ng Diyos, Jesus. Yung nasa harapan nila, nililitis nila, yung creator nila, yung savior nila. And it disturbed Pilate so much. Yung disturbance po niya, cover his whole being. Kaya hindi niya po matagalang kausapin ng Lord pag dumadating yung ganong statement. Release him, sabi ng wife niya. He is the Son of God. I am so much disturbed by a dream last night because of him. He is the Son of God. At ang marinig po ni Pilate yun, yung kilabot, ay pumasok sa kanyang buong katauhan. At lalo po siya nag-decide na i-release si Jesus. Pero nakaplano na po ang high priest, pati ang kanya pong religious member, kasama yung kanyang mga sundalo. At binilungan po nila ang mga Jew na nung time po ngayon ay nasa ibaba ng Pretoria, that is in Jerusalem, na nag-aantay po ng verdict about Jesus. At ang time po ngayon ay meron po isang prisoner na ang pangalan po ay Barabbas. Siya po ay isang murderer. Siya po ay isang kriminal. Siya po ay isang rebelde. Siya po ay taong marami pong pinatay at gustong ibagsak ang Roman control sa Jerusalem. At siya po ay meron pong sentence na death on the cross. Maiksing panahon na lang hinihintay ni Barabbas para siya po'y ipako sa krus, bitayin, patayin. At binilungan po ng mga religious leader sa utos po ng high priest na pag nagtanong ang governor na si Pilate, dahil alam po ni Pilate ang law ng mga Jew, na pagdadating po ang Passover, ay po pwedeng mag-release ng isang bilanggo. At ang naman ang krimen niya, ay malaya na siya. Kahit ang krimen po niya ay patong-patong kagaya ng ginawa ni Barabbas. At ang thought po ni Pilate, pag ito po ay in-offer niya sa mga Jew at pinresent niya po ang dalawa sa kanilang harapan, si Jesus at si Barabbas, na actually po ay type ng sin. At dito makikita po natin sa platform sa Pretoria, and I've seen that in Jerusalem twice. I am there, I know it. Face to face, sa harap po ng Jewish community, if you would, sa harap po ng buong mundo, ay nakatayo ang Savior at ang ililigtas. Nakatayo po ang Savior at ang sinner. Ang sin na nirepresent ni Barabbas. And Pilate asked them all, dadating na ang inyong peace. It is a Passover peace. And according to your custom, niremind niya po ang mga Jew ng custom nila. Even though alam po ito ng mga Jew. No need to remind them. Dahil ganun sila kaloyal sa mga peace na yan. They celebrate that. Ganun po sila kadeboto sa kanila pong faith about this peace.
Priority po nila yan. Ginagastusan po nila. Kaya kahit ang mga Jew po na napunta ng ibang mga bansa kagaya ng Libya, Syria, Jordan, Saudi Arabia, Egypt, and other parts of the world, pagdadating na po ang mga feast sa Jerusalem, kagaya ng Passover, ng Feast of Pentecost na tinatawag ding Feast of Weeks, saan man po sila bansang galing ay lumuluwas sila. Umaalis sila ron para pumunta lang ng Jerusalem. Ay kung gaano katagal ang feast, depende po yan sa celebration ng feast. Minsan siya po ay 1 week, minsan po ay sobra, ay nag-i-stay sila ron. At ang participation po nila ay buong buo. At saka lang sila aalis, babalik sa bansang kinalalagay nila pagtapos na po ang feast na yan. Hindi sila kailangang paalalanan. Dahil mula po pagkabata, oriented po sila riyan. And they practice that. And Pilate asked them all, sino ang gusto niyong palayain ko? Si Jesus na nagsasabing siya ang Mesaya at wala akong nakitang kasalanan sa kanya kahit isa. Wala akong nakitang mali sa kanya kahit konti. O si Barrabas at initemize po ni Pilate ang lahat ng kasalanan nitong binanggit ko kanina. And Pilate was shocked. Kasi gusto po niyang palayain si Jesus. Nasa kanya ang lahat na authority na binigay ni Caesar to decide whether this man will live or die. At yung sasabihin niya ay final and no one can change that. Even the high priest cannot change that. Ang tangi lang pwedeng magbago nun ay si Caesar. Pero kung ididiin ni Pilate na governor na itong ginawa niya according to the Roman law at ito ay galing sa utos ni Caesar na kanyang emperor at kanyang Diyos. Dahil niyo mga emperor ng panahon na yun sa kanila ay deity. Kaya pagka ikaw ay tinawag ng emperor, luluhod ka, hahali ka, sasamba ka. At kung hindi mo siya gagawin, it means death. Lahat po ng emperor na naging emperor ng Rome ay practice po yan. Kaya kung pupunta po kayo sa Turkey ngayon, sa Pergamos, sa Eastern Turkey po siya. At isa po ito sa lugar na binanggit ng Panginoon sa 7 churches sa Asia. And he's talking about particularly to this local church. At ito po ang church sa Pergamos. Sabi niya, andi dito ang seat ni Satan. So ang tanong, yung po bang seat ni Satan nasa lupa? Of course, wala. Pero bakit sinabi ng Lord na andi dito ang seat ni Satan sa Pergamos? Halang sabi niya, marami sa inyo ay pinili pang mamatay kaysa magpailalim sa gawa ni Satanas. Ito po kasi ang reason kung bakit sinabi ni Jesus na doon ang seat ni Satan sa Pergamos. Sapagat lahat na naging emperor, si Caligula, si Claudius, si Tiberias, si Titus, si Constantine, si Domitian, lahat po na naging emperor. Lahat po sila ay nagtayo ng temple sa Pergamos. Ang tanong, bakit sila nakapagtayo rito? Dahil sila po'y kinungkir ng Rome. Kaya lahat po ng nakungkir na Rome ay nagiging pag-aari nila. Ang unang conqueror po ng lahat ng ito ay si Alexander the Great. Siya po isang Grego. Siya po ay taga-Greece. Binigyan siya ng Diyos ng success sa lahat ng kaaway niya. At kung bakit niya in-spare ang Israel, ang Jerusalem, sapagkat nung siya ay nagpunta ron, sinalubong siya ng mga rabbi and prophesied to him. Sa kanya pong murang gulang, 22 years old po siya na naging mighty general. Kinungkir po niya ang known world ng mga panahon na yan. He go as far as Persia, Iran po ngayon, India. Ang buong Europe,
kinungkir po niya yan, ang Middle East. 10 straight years na war sa kanyang murang gulang. Siya po'y kinatakutan ng lahat ng mga bansang ito. At the age of 32, he died. Batang-bata. At nang siya po'y mamatay, pumasok po sa eksena ang Romans and conquer what they have conquered. At kasama na po ron ang Turkey. Kaya from being a Grecian empire under the control of the Greece, or the Greeks, ay nalipat siya sa control ng Romans. Kaya yan po ang reason kung bakit lahat ng emperor ay pwedeng magtayo ng temple sa Pergamos. Eastern Turkey po siya. Pero sakop po siya ng Turkey. Are you with me? At bawat temple po ay may rebulto nila. At lahat ng pupunta ron, sino ka man, anumang kulay mo tanyo, dapat sumamba ka sa rebulto ng emperor na nasa loob ng templo. At dito po natin makikita yung nakalagay po sa mga resetang binibigay ng mga doktor na pinipirmahan nila. May asa nakapulupot. Doon po nagsimula yun sa Pergamos. Yung isang emperor, nagpatayo po siya ng sarili niyang temple. Pag namatay yung emperor, meron siyang tinayong temple, picture niya po ang nandoon rebulto niya. Kung ano po yung gusto niyang ipasamba ron, yun po ang gagawin ng lahat ng tao. Papalit ang bagong emperor, at yun nga, gusto niya, nasambahin siya ng mga tao sa ganitong kaparaanan, at ng panahon pong yan, yung nga pong Ahas, ay naging number 1 sa temple na yan. Dahil pag may sakit po ang mga Romans at nagpupunta sila ron at gusto po ng emperor na isama po yung mga taga-Turkey at mga control nation na kanilang kinungkir kagaya ng Greece, basta pupunta po doon, ay sasamba po sa Ahas na yan. Dahil meron po silang belief na pag umapang na yung ahas sa katawan ng isang tao, ano man ang sakit niya ay gagaling. At yung po yung nakikita niyo po sa mga Hollywood na artista, ng babaeng nakahubad, ginagapangan ng ahas. Yung po ang practice nun. Lahat po siya may pinagmulan. Are you with me? Kaya lahat po ng emperor ay meron pong tinayong temple. At lahat ay sasamba ron. Lahat. Dahil sila nga po ay deity. Ang salita nila, pagdating sa Romans, ay salita ng Diyos. Pero hindi sila Diyos. At yun ang reason kung bakit nila pinapatay ang mga apostol. Dahil sinabi ng mga apostol, hindi kayo ang Diyos, si Jesus lang ang Diyos. At first time sa history, sa throne ng emperor, na mayroon pong nagsalitang ganun. Ang dating po sa kanila noon ay paglapastangan and they must die. Kaagad. Pero ang mga apostle ay hindi natatakot mamatay dahil ang lahat ng nakay Jesus ay hindi na mamatay dahil may buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang number 1 reason ng kanila pong martyrdom. Pinugutan ng ulo si Peter. Nauna po si Peter kay Paul kasi mas matanda si Peter. Sumunod si Paul. Ang hindi lang po napagutan ng ulo ay si Apostle John. Siya po'y namatay sa matandang edad. O edad sa katandaan o katandaan ng edad. Dahil pinangangaral po ng mga apostle, there is no other God. No other name given under heaven where men can be saved. It is not the name of Claudius, Tiberius, Domitian, Caligula, Constantine, Titus. It is the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Dapat, ganito po ang Christianity ngayon.
May nagko-compromise. May mga kamag-anak po tayo kadalasan, iba po ang belief sa belief natin. Dahil hindi pa nila nararanasan ng Lord. Yung iba po mga kapatiran, mula sa fivefold ay kino-compromise po si Jesus. Hindi siya pinapangaral sa kanila, hindi tinuturong walang ibang Diyos siya lang. Unlike po ng mga panahon ng mga apostle, hindi po ganun. Ngayon, wala pong penalty na death, persecution lang ng kamag-anak. Pero ng time nila, automatic beheading po yun. Talagang gugulong yung ulo mo. At yun po ang nararapat. In fact, pag binasa niyo yung Book of Acts, sa early stage ng kanila pong apostolic ministry, 2 ulit pong kinulong yung mga apostol. Si Peter, si John. 2 times. Ang pagitan niya po ay maiksing panahon lang. Paglabas, nangaral na naman patungkol kay Jesus. Binantaan po sila ng mga Pariseo na susunod, they will die. Pero wala silang narinig. Kaya mula doon sa mga Pariseo, sa high priest hanggang sa mga emperor, dapat ang mga anak ng Diyos sa leadership po ng mga totoong apostol ay naninindigan sa katotohanan ng walang ibang Diyos at dapat sambahin. Hindi siya babae, hindi siya bata, hindi siya matanda, hindi siya maitim, hindi siya maputi, hindi siya mapula. Siya po'y Diyos na walang kagaya, walang kaparis, perpekto sa lahat ng bagay. At ang pangalan niya ay Jesus Christ. Siya ang Diyos na nakatawang tao para iligtas ang buong mundo. Nananahan sa ating lahat. And that is the reason why the Lord said to the church in Pergamos, the seat of Satan is Pergamos, and you don't bow to the devil. At yun nga po yung pagsamba sa mga emperor. Bawat temple ay luluhuran mo. Sasambahin mo. Pilate asked them, sino ang gusto niyang palayain ko? And he was shocked. They chose Barabbas. The type of sin. At pinipilit pa rin po niyang ilayo ang puso't isip nila na piliin si Barabbas. Ang sabi niya, kriminal ito. Mamamatay tao, murderer, lahat ng krimen, heinous crime nasa kanya. Terrorist ito. Rebelde sa Roman government. Gusto niyo siyang iligtas? Bakit? Ang sagot ng mga Jew ay hindi ayon sa tanong niya. Crucify Christ, crucify Jesus. Sabi niya, anong kasalanan ito? Hindi sila sumasagot. Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Crucify him. At nung nakita ng mga Jew na gusto ni Pilate talaga iligtas ang Lord at pinipilit niya ang mamatay ay si Barabbas, ito po ang sabi nila. Kung pipiliin mo si Jesus, kaaway ka ni Caesar. Doon po siya natakot. Na-pressure po siya. And he compromised Jesus. And gave Jesus to them to die. Now, ito na po ang punto ko. Ba't ko po kinuwento ang trial ng Lord? The best I can. Sa lahat po ng dinaanan ng Lord na trial, siya po'y payapa. Pag God-conscious ka at kontrolado ka ng Diyos, sino man ang harapin mo, yung kapayapaan, makikita sa iyo. Hindi lang siya payapa, walang lumabas sa bibig niya kahit anong salita na mali at pangit. Yan po ang kagandahan pag puno tayo ng Diyos. God's conscious po tayo. Kaya yung mga issue ng sakit karamdaman, dinaramdam ng katawan, basic po yan eh. Kaya lang, marami tayong kapatiran, hindi tama ang turong tinanggap, hindi oriented. Sa kanila, major thing na yun. Idagdag pang alam natin, matagal na itong bayad eh. Tapos na to. Paniniwalaan mo lang ang nangyari, lilinisin mo lang ang puso mo, at tatanggapin mo kagalingan mo. Kasi hindi na pwedeng baguhin yung sinabi ng pag it is final. Yung mga sakit at karamdaman mo, pinagaling ko na, kinuha ko na lahat. Kaya kung kinuha niya na, edi wala na sa'yo. Ang problema po kasi, kinuha niya na, binabawi natin. Sa akin ba kayo nakatingin?
Pag meron tayo naramdaman, ang sabihin natin, Lord, salamat po, kinuha mo na yung nararamdaman ko. Kung malabo mata mo, kinuha mo na yung panlalabo nito. Kung yung findings, glaucoma, catarata, o sirang retina, kinuha mo na ito lahat. Kung hika siya, high blood, kinuha mo na lahat. Wala sa akin ito. Kinuha mo na eh. Are you with me? Yung kahirapan ko, kinuha mo na. Wala sa akin ito. At pag yun ay kinukot mo ng kinukot at kiniklaim mo na ito'y pinalitan niya ng kagalingan at ito'y pinaniwala mo ng buong puso sa ayaw sa gusto ng nararamdaman mo, titigil yan, gagaling ka. Amen? Dapat ganon. Final na po yung declaration niyang it is finished eh. Wala nang pwedeng magbago ron. Kaya yung kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganan, available sa atin yan araw-araw eh. It's up for us to take it and to enjoy it. Hindi mo na kinahanapin pa yun kung kani-kanino. Minsan nga po, mayroong nagtanong, ang dami ko ng doktor na napuntahan, hindi naman ako gumaling, naubos na pera ko. Ang daming mga expert doon sa bituka, expert doon sa mata, expert sa baga, expert sa lalamunan, expert mag-opera. So, napuntahan ko na ito lahat. Ang daming ginamit na machine, ang daming check-up. Napuntahan ko na lahat, walang nangyari. Ang dami kong doktor na napuntahan. Ako yung nagtanong, si Dr. Jesus ba pinuntahan mo? Kasi kung pinuntahan mo siya, hindi ka na pupunta rito, tapos ang sakit mo. Yung pong lahat po na nagpupunta kay Dr. Jesus ay pumalakpak po ng malakas. Wala ako against sa mga doktor na to eh. Blessing sila eh. Please believe me, ang mga doktor blessing. Hindi man po lahat, but majority blessing. Kasi hindi naman po lahat ng doktor corrupt eh. Lahat po eh, may takot din sa Diyos. Talagang yung profession nila, ginagawa nila may kaayusan. I have known many. Pinagpipray ko nga, nabibless ako sa kanila. Blessing po mga doktor, lalo na po yung mga nurse, mga blessing yan. Especially nasa Lord. Lahat po yan blessing. Ang mga gamot, blessing yan. Depende lang naman yan sa kaso mo eh. Are you with me? Hindi naman lahat ng gamot sa diablo. Wala namang nakapulupot na ahas doon sa gamot na ininom mo eh. Kasi kung may nakapulupot doon, hindi mo iinumin yun. Are you with me? Iba naman pinuluputan ng ahas eh. Tsaka kung nakikita mo yung ahas doon sa gamot na iinumin mo, palayasin mo. Aalis yun. Drawing lang naman yun eh. Hindi po siya pangit. Depende sa kalagayan mo. Hindi ako against. Ang sinasabi ko, limitado magagawa nila. Si Dr. Jesus, hindi. Marami silang hindi kaya. Si Dr. Jesus, kaya lahat. Maraming proseso ang gagawin sa iyo pag inooperahan ka. Blood sugar, blood pressure, cholesterol, dami. Kay Jesus, wala nang proseso, direct healing ka. Madami kang pipirmahan para ma-exempted yung malaking bayad mo. May PhilHealth ka pa. Marami. Naayusin kang dokumento. Kay Jesus, wala na. Fully paid lahat. Sino nagbayad? Siya mismo. Hindi mo maganda yan? Yung nagpagaling sa'yo, gumamot sa'yo, siya pa yung nagbayad ng bill mo. Amen. Kaya magpakatapat po tayo, mga minamahal, mga anak, mga iniibig. Sa tungkuling na atang po ng Diyos sa atin. We have everything in life. We have God the Father. We have God the Son. We have God the Holy Spirit. We have His promises. He promised us supernatural protection, provision, supply. We have His unlimited favor. We have immunity, immortality. We will never die, but live forever. No COVID, no Omicron variant, no works of the devil can succeed against us. For the Lord promised that no weapon that is formed against us shall prosper. Umaga, tanghali, hapon, gabi, tulog tayo o gising, kasama natin siya. Lahat ng pangangailangan natin, bago pa tayo naisilang, ay pinrovide niya na. At ang kayamanan ng mga liko,
sa maiksing panahong naiwan sa atin sa mundong ito ay dinisisyon niya ng walang kamaliang i-distribute sa kanyang mga anak na tapat at nagpasyang ipinance ang gospel, ang kaligtasan ng bansang ito at ng sangkatauhan. Na lahat ng kailangan natin sa buhay ay ibinigay niya ang peace, ang joy, wisdom, righteousness, holiness, sanctification, justification, honor, glory, power, victory, triumph. Na walang pangit na bagay na itinakda ang Ama sa atin, lahat po'y magaganda. At hindi lang po maganda, it is always a perfect gift for us. Ang kailangan po natin ay magpakatapat sa Diyos. Magkaroon ng malaking puso na ipinance ang kaligtasan ng mga tao. Because you know, nothing in this world can satisfy their heart. Only Jesus Christ. At kahit sila po'y billionaire, nanalo sa politics, sa eleksyon, sa boxing, sa basketball, o ano pa pong tournament yan, nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang diploma, naging architect, engineer, banker, lawyer, judge, naging successful businessman, naging dean ng isang college or university, o iba pa pong mga bagay at katangian, credential, credibility, hindi ko nabanggit. Pero pag wala po sila kay Jesus, ang buhay nila walang kabuluhan. Walang kahulugan. Alam po natin lahat yan. Dahil galing tayo ron. Natatapos po yung ating paghahanap nang si Jesus po'y dumating sa ating buhay. Ganon din po sa kanila. You can have everything in life. Pero wala si Jesus sa puso mo. Hindi siya naghari sa buhay mo. Ang buhay na kinabubuhay mo ay walang kahulugan. Ang emptiness ng puso hindi nabibigay ng pera. Pwede ikaw ang maging pinakamayaman sa Western Visayas, sa Luzon, sa Southern Visayas, sa ibang part ng Mindanao, o anumang bansa. Pwede ikaw yung pinakamataas ang pinag-aralan sa lahat na nag-aral. Ikaw ang may highest doctorate o divinity. Lahat ng sports car at mamahaling sasakyan, pati helicopter, aeroplano, meron ka. Yung farmland mo ay sobrang laki. Yung palaisdaan mo hindi mabilang. Yung hawak mong pera, iba't ibang currency. Pero ang truth, hindi siya makakapagbigay ng enjoyment, satisfaction ng puso. Mararanasan mo lang yan kahit wala kang ganyang kalagayan. Ang sweldo mo ay wala pa sa minimum. Hindi ka kilalang tao. Kinakailangan magtrabaho ka nang walang tigil. Pati Sabado dapat pumasok ka, kung pwede pa nga, linggo. Para lamang mabuhay kasi pag nag-absent ka ng isang araw na trabaho, ay baka hindi na kayo kumain. Pero pag nakay Kristo ka, yung kahungkagan, emptiness ng puso, ay natapos na. Kailan maging malinaw po ito sa ating lahat, mga minamahal. Yan din ang reason kung ba't kinakailangan tayong mag-commune kay Jesus araw at gabi. Bakit natin dapat ipulpil ang first commandment? Ba't kinakailangan hindi tayo magkaroon ng paglayo ng isip sa Kanya? Hindi tayo magkaroon ng ibang devotion, ng ibang idol, ng ibang mamahalin. Upang sa ganon, yung satisfaction ng puso natin ay magpatuloy at hindi siya bumalik sa emptiness. At yan po ang isang reason, once and for all, sa kabuuan ng salitang salvation. Kasabay ng kaligtasan mo ng sino man ay satisfaction ng puso. You cannot separate that. Dahil hanggang merong sin, kahit lahat ng pera nasa iyo, lahat ng karangalan, lahat ng kagandahan ng kaanyuan ng kasuotan, ang puso mo ay empty. Make no mistake. Paulit-ulit kong sinasabi, Jesus alone, He alone, can satisfy our heart. No one but Him alone.
Kaya napakahalagang magpakatapat po tayo ng pagbibigay ng ating mga ikapo, ng ating mga first fruit, ng ating pledge sa television, sa radio, mission of love, dwelling place, fasting at iba pa pong bigayan, brochure, and more to mention. You may ask question why? Lahat po ng perang ibinibigay natin dito ay inuubos sa kaligtasan ng kaluluwa. Wala po kayong mababasa sa record ng ministry. Meron kayong makikita diyang sweldo ni tatay, buwan-buwan. Wala. Lahat po ay sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung saan nakadesignate yung pinagkaloob natin sa TV nagpupunta yan. Sa radio nagpupunta yan. Mission of love, sa mission of love nagpupunta yan. Mission travel, sa mission travel nagpupunta yan. Dwelling place, sa dwelling place nagpupunta yan. Sa tracks nagpupunta yan. Sa fasting nagpupunta yan. Ang tanging sumasa amin when God bless us through you. At yung ang tinatawag na love gift. But that is not a salary. It is an expression of your love to God. To us, na ginamit ng Diyos para i-bless kayo. Dahil napakahalagang si Jesus po yung maipangaral. So I decided na wag kumuha ng sweldo at lahat ng ito iubusin sa kaligtasan. And listen carefully, please. I want your hearing, I want your ears. Listen carefully. Jesus Christ must be preached day and night, night and day. Why? Because not to preach Jesus Christ is sin. A great sin. Bakit po sin? Bakit malaking kasalanan? Dahil wala pong maliligtas. Walang papasok sa langit. Ganun po siya kasimple. Bakit walang papasok sa langit? Walang maliligtas? Because the gospel is the power of God unto salvation. And Christ is the gospel. Jesus is the gospel. So Jesus Christ is the power of God unto salvation. Without Christ, without His word being preached, the gospel is about Christ, His person, Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Namatay, inilibing, nabuhay na maguli. At ngayon ay pabalik na. No power of God will be sin. At kung hindi makikita ang kapangyarihan ng Diyos, walang gawa ni Satan ang mawawasak. Walang buhay na mababago. Walang sakit na gagaling. Christ is the power of God unto salvation. Romans 1:16. Because through the gospel, through Christ, the righteousness of God is revealed. For it is written, the just shall live by faith. At magiging just lang o righteous o matawid ang isang tao pag si Kristo ay dumating na sa buhay niya. Because He was made righteous unto us. 2 Corinthians 5:21. Si Kristong walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayong makasalanan ay maging matuwid sa Ama sa pamamagitan niya. Jesus Christ become our righteousness. At yun din po ang sabi ng 1 Corinthians 1 verse 30. So verse 31 said, we glory, we boast in the Lord, who become our salvation, justification, sanctification, holiness, wisdom, peace, joy, divine life, divine nature, divine substance, divine being, health, healer, Lord, Savior, provider, and our eternal, perfect righteousness. Gusto ko pong isipin niyo yun. Ang wealth transfer po ay nagaganap na. Hindi po gagawin pa lang. Nagaganap na. At isa po sa listahan ng God the Father na bigyan po ng kayamanan ng mga liko ay ang buong Jesus Shield Worldwide Ministries. Kaya lahat po tayo sa buong Jesus Shield dapat mag-comply, sumunod sa Diyos.
Dinidiman po niya ang ating katapatan in this end time. Dahil ayaw po niyang matulad tayo sa marami na nung sila po inapayaman ng Diyos ay inuna sarili nila. Namili ng property, ng helicopter, ng barko, ng eroplano, nagdagdag ng maraming negosyo na hindi naman masama. Pero mali po ang priority. Ang una ay ipinansang gospel. At lahat po ng ito ay darating. We must prioritize things according to our priority. We must put things first. At ano po yung first? Kaligtasan ng mga tao. Yan ang purpose ng wealth transfer. Unang-unang purpose. At yan din po ang isang reason kung bakit may glory o Holy Spirit invasion. Pag pinagsama mo yung Holy Spirit invasion, the glory harvest, at ang wealth harvest, the wealth of the wicked, ang layunin nitong dalawang ito ay kaligtasan ng buong mundo. Kaya tayo po'y nasa panahon ng malaking anihan ng ating buhay. And the three are inseparable. Huwag po natin kakalimutan yun. Dadating po sa atin ang wealth transfer sa pamamagitan ng mga businesses. Yung negosyo ng mga wicked, ililipat sa atin yung customer. Lahat ng privilege at opportunity ibibigay ng Diyos sa atin. Literal, the Lord will plunder them, will make them naked, will empty them of everything they have. Second, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na promotion natin kung tayo po yung nagtatrabaho. Ikatatlo, bibigay niya tayo ng wisdom, understanding, knowledge, anointing to get wealth. Para kahit ala tayong kakayang kagaya ni Joseph, ay maging prime minister tayo. At tayo po ang mag-control ng wealth ng Egypt, the type of the world. Ang karunungan niya ibibigay sa atin kung paano tayo mag-iimpok sa panahon ng kasaganaan para pag dumating ang panahon ng kahirapan, ay meron tayong makain at mabili natin sa murang halaga ang property ng mga wicked. Na siyang nangyari sa nakalipas na 2 taon na magkaroon ng COVID-19 sa buong mundo. At patuloy na nangyayari. Nagpakatapat po tayo. Yan lang po ang requirement ngayon. Ang sabi ng 1 Corinthians 4:2, a steward must be found faithful. Hindi po sinabing a steward must try to be faithful. A steward must be found faithful. You don't try to be faithful because faithfulness is your nature. Because God is a faithful God. At ang tapat na Diyos nakatira sa inyo. Katangian po niya ang katapatan. Yan ang nature niyo. You must not try to be faithful dahil nature niyo yan. Yan ka. Dahil ang Diyos na nakatira sa iyo ay tapat. Kalikasan niya yan. Anak ka, yan ka. Ang kailangan mo ay magdesisyon na maging tapat. Not to try to be faithful, but to decide to be faithful. At kung may oposisyon para ites yung faithfulness mo, you must be determined to be faithful. Are you with me? Isa po ito sa pinakasimple, pinakatama at pinakamagandang turo about faithfulness. You don't try to be faithful. Nature mo yan. Yan ka. You must decide and be determined to be faithful. Now, ano ang assurance na pag ako'y nagpakatapat sa Diyos, sumunod sa lahat ng utos niya, kinabuhay ang Panginoon, naging matuwid, naging malinis sa lahat, sumusunod, dedicated, committed, nagtitake ng responsibility, nagpiperes fruit, hindi nagwi-withhold sa Lord pagdating sa bigayan. Priority ko palagi ang will niya, ang magkaloob, kaysa sa pangangailangan ko. Ano? Ang assurance ko na ako'y magiging partaker ng wealth ng wicked. Ano ang assurance nating lahat?
ang salita ng Diyos. Ang pangako ng Ama. Ang nature niya, ang integrity niya. Watch this. Matthew 25:21. His Lord said to him, "Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord." Charito malinaw. Kung ito po'y alipin lang, dahil siya po'y tapat, siya po'y ginantimpalaan ng kanyang Panginoon, at ginawa po siyang tagapagmana ng kanyang maraming kaharian, at siya po'y pinapasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon. Alipin po ito paano pa tayo anak niya? Sa batas po ng mundo, siya po ay malinaw. Kahit alipin ka, pag nagpakatapat ka, may reward ka. Paano pa kung anak ka? Kung ito po ay earthly ruler, nagpala sa kanyang servant, paano pa kung ang Diyos mo ay dakila, mabait, may-ari ng lahat, nagsasabi ng totoo, paano ka kakalimutan kung tapat ka? Hindi ba ang ibibigay niya sa iyo ay sobra sa kayang ibigay ng earthly Lord o earthly ruler ng sino man? Are you with me? Ano pong sabi po ng Revelation 17:14 sa pagbabalik po ng Panginoon? Pagkatapos po ng Great Tribulation, na tinatawag po natin the Battle of Armageddon, na lahat po ng Antichrist nation and leaders will make war against Him. At ang sabi ng Bible, siya po'y bumalik na may mga kasama. At ano po ang katangian ng mga kasama niya? At tayo po yun. And I quote Revelation 17:14. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him are called, chosen, and faithful. Ano po yung katangian ng mga kasama niyang bumalik? Tayo po yun, yung mga rapture saints. Ano ang katangian? We are called, chosen, and shout it. Faithful. Kaya ang mga nirarapture niya ay faithful at ang babalik kasama niya para mag-reign sa millennial reign ay faithful. They don't try to be faithful or struggle to be faithful. They decided to be faithful and are determined to be faithful regardless of consequences, regardless of any situation and circumstances they are facing. Are you with me? Bakit tumahanap ang Diyos ng katapatan? Malinaw po ang sagot, because He is a faithful God. Hello? Nasa atin ang nature niya. Can you imagine kung lahat po ng churches sa buong mundo narinig ang simpleng teaching ng apostol? And they've devoted themselves to the apostles' teaching. Matagal na pong natapos ang bansang ito at buong mundo. Ang pinakamagastos po ngayon sa buong mundo ay hindi COVID-19, kaligtasan ng kaluluwa. Yung salapi po hindi po pwedeng ibayad sa kaligtasan niya, pero pwedeng gamitin para maligtas sila. Ulitin po natin, ang salapi ay hindi pwedeng ibayad sa kaligtasan nila, kundi pwedeng gamitin para iligtas sila. Ang tanging kabayaran sa kaligtasan ng bansang ito at buong mundo ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. At kung gaano karami ang hawak nating pera, ganyang karami ang papasok sa langit. Kaya kailangang ibigay ng God the Father ang wealth ng wicked, sapagkat kung hindi niya ibibigay, ay hindi papasok sa langit ang 8 bilyong tao.
Dahil kahit may 50 million ka ngayon ay hindi sapat yan o 100 million o 1 billion para iligtas mo ang 8 bilyong tao. Pag kinonvert mo ang 50 million mo, 1 million US dollar lang yan. Isang gamit lang sa Amerika yan, wala na. Walang papalakpak o mintindi kayo. Buksan ng Diyos yung isip nyo. Ibayad mo lang yan doon sa gagamitin mong mga malalaking hall sa Amerika, dollar ang gagamitin mo ron. Yung sound system mo, yung expenses mo, lahat ng gagamitin mo ay puro dollar. Yung 1 million, kulang pa. Yung isang man of God nagpunta rito, tagal na, 3 milyon ang inubos niya. That is 150 million pesos. Pilipinas to. Paano pa kung sa Amerika mo gagamitin yun? Are you with me? Kaya lahat po dapat sumunod magpakatapat. Alam niyo yung malalaking crowd na nakikita niyo sa buong mundo sa pagtitipo ng isang evangelist at tinayo ng Diyos? They spent a lot of millions dollar. Dahil marami puro nasa bukid, nasa bundok, manghihirap walang mga pera, kinukunan ng sasakyan, pagkain, shelter. Ilang libo pong pulis yung nag-i-escort dyan, 100,000 pulis, kung ang atin ay 3 milyon, para walang gulo, mapayapa. Kada galaw pera. Alam po yan ng mga kasama ko nagbibiyahe. Alam nila. Kada galaw pera. Wala pa dyan yung mga LED, mga sound system. Babayaran mo yan. Are you with me? Mabuti pong maunawaan niyo siyang lahat. God must give us the money. He must give us the money. Kaya nga iba, bumili ng sariling eroplano para mas mabilis yung pagliligtas. Hindi po luho yun, karunungan yun. Especially, maiksi na lang panahon na iiwan sa'yo. Kasi kami sarili kang eroplano, kagaya nila. Ay di pwede mo isa kayo dyan yung staff mo kahit 200 kayo. Kung mamamasahe ka, tas wala kang ganong pera, 20 lang pwede mong bitbitin. At yung bagahe mo, limitado. Kasi pag nag-excess ka, magdadagdag kang bayan. Do you agree? Bayad, do you agree? Nagre-refuel ka. Dahil ang kayang ibiyahe ng aeroplano, 15 hours lang. Sa ayaw mo sa gusto, magre-refuel ka. Yung po bang ginaga sa aeroplano, at saka ginaga sa taxi, at saka sa tricycle, parehas? Magkaiba. So I can go on and on and on and on. Ang pinakamagasto sa buong mundo, hindi COVID. Pagpasok sa langit. Kaligtasan ng kaluluwa. Kaya na-assure po tayo ng Word of God na may wealth transfer. Ang palad po natin, Josiah Shield, sa listahan ng Ama ay nandoon tayo. At pwede natin isigaw, una tayo. Pero magpakatapat po tayo. Para makasama tayo. Alam, maunawaan niyo po, ang lahat ng dapat natin gawin matapos ng mabilis. Because ang kaaway po natin dito, time. Kasi alam natin, any moment, Jesus will appear, and when Jesus appear, we will disappear. Kaya dapat tapos po, dapat tapusin. Hindi pwedeng mabagal yung trabaho. Kaya ang 1 billion, napaka-late na. Sa ating nagliligtas ng kaluluwa at ang daming ginagawa at maraming dapat itayo, yung 1 billion, barya lang. Kung bibili ka pa ng sarili mo, istasyon ng television, nabawasan pa yan. Bibili ka pa ng istasyon ng radyo, nabawasan pa yan. Naglilimbag ka ng milyon-milyong brochure, laking pera na yan. Kagaya nga nito, di gumawa ako ng bagong 4. Sinabi ko na nga sa inyo last week. Lalabas na rin po yan. Ready for distribution. Alam niyo, sa paglilitas ng kaluluwa, kada galaw pera. Hindi siya maiiwasan. Kaya gusto ko pong maintindihan yung lahat yun. At mapalad kayo, nakarating kayo sa tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo na hindi kumuha ng sweldo yung namumuno rito. Sa loob ng 36 na taon. Na lahat ng ibinibigay natin mula sa first fruit hanggang sa lahat ng tithes at offerings, lahat ay tumutuloy sa kaligtasan ng kaluluwa. Simplify ko na lang para maunawaan yung lahat. Malaking kasalanan pag di pinangaral si Jesus, malaking kasalanan. Dapat ipangaral siya. A steward must be found faithful. You don't try to be faithful. You don't struggle to be faithful.
It's your nature. Your nature is a faithful nature. That is the nature of Christ. He lives in you. Decide to be faithful. Be determined to be faithful. Are you with me? Ano pong sabi ng Psalm 101:6-7? My eye shall be on the faithful of the land. Do you hear that? My eyes shall be on the faithful of the land. Ang dami pong tao sa mundo, hindi niya sinabi ang mga mata ko'y nandoon sa magandang lalaki at magandang babae, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling mag-speech pagdating ng eleksyon, magaling mag-boxing, magaling mag-golf, magaling mag-basketball. Hindi natin sinasabing masama yan. Pero kung gusto mo i-please ang Diyos, hindi yan ang credential na kailangan niya na makita sa iyo. Hindi rin masamang edukasyon. Ang maging matalino, dapat maganda yun kaysa mangmangga. Pero hindi yan ang credential na hinahanap niya. My eyes shall be on the faithful of the land. Ang hinahanap niya, tapat. Hello. Tapat sa kanya, ano man ang sitwasyon, mausig man, iwanan ng asawa. I-break ng girlfriend, i-break ng boyfriend, tapat pa rin sa Diyos. Umaako pa rin ang tungkulin. Nagliligtas pa rin ang kaluluwa. Nagbibigay pa rin, sumusunod pa rin. Living like Jesus pa din. My eyes shall be on the faithful of the land that they may dwell with me. Ito niyo yung promise yan. That they may dwell with me. Upang makasama ko. Kaya gusto niyang kasama, tapat. Kaya nga pinayagan niyang mawala si Judas kasi hindi tapat. Sino po sa inyo ang gusto ngang makasama yung magnanakaw? Wala. Tama po ba yun? Sinungaling? Wala rin. Batugan? Pinakakain mo na, ikaw pang magunguya para sa kanya. Mas lalong wala. Mayabang, lalong wala. Chismosa, at ang chinichismis ikaw, pero ikaw nagpapakain sa kanya. Wala. Sino gusto niyong kasama? Tapat. Ganyan din po ang Diyos. He who walks in a perfect way, he shall serve me. Ayan. Yung pwede lang maglingkod sa Diyos, tapat. Dapat marinig ito ng mga bishop at pastor at kung sino pa at marami pa. At yung nagyayabang sa kanyang posisyon. Ang pwede lang daw maglingkod sa kanya, tapat. Kaya yung mga Living Lives Intercessors, kayo, tayong lahat, buong ministry, kahit nag-iisa tayo, nagpipray tayo. Kahit pagod tayo, puyat, nagpipray tayo. Kahit tayo ng mga asawa natin, nagagalit mga magulang natin, nagpipray tayo. Kasi bahagi ng tungkulin natin sa Diyos yun. Bahagi yun ng ating paglilingkod sa Kanya. Eh, siyang may sabi, ang pwede lang maglingkod sa Kanya, tapat. Hello. Kapag nakakita ka ng taong tapat, wag mo nang pakawalan yan. Hindi ko sinasabi pakasalan mo. Sabi ko, wag mo nang pakawalan kung naglingkod sa kumpanya mo. At kung may nakita ka namang employer na taga-oras ng himalang tapat, mahal ka. May concern sa'yo. Huwag ka nang lumipat sa iba. Mahalin mo sila. Paglingkuran mo ng maayos. Dahil bihirang makakita ng taong tapat. Yung taong tapat, pag nakakita siya ng pera, sinusuli niya kasi hindi kanya. Yung hindi tapat, yung hindi niya pera, kinukuha niya. Kasama ng pagsisinungaling. Do you understand what I'm talking about? Are you blessed with the revelation? He who walks in perfect way, he shall serve me. He who works deceit shall not dwell within my house. Sila raw pong gumagawa ng pandaraya, panluloko, hindi po pwedeng tumira sa kaharian ko. Hindi pwedeng sumama sa tahanan ko. At hindi lang po yan. He who tells lies shall not continue in my presence. Siya raw po nagsisinungaling ay hindi pwedeng tumagal sa presensya niya. So napakahirap manalangin merong kasinungalingan puso mo. Yung presensya ng Diyos nakatago, hindi mo maramdaman. Are you with me?
Actually, isang sa inyo kung bakit marami hindi maramdaman presence ng Diyos eh. Kasi yung puso niya may kasalanan. Kasi ang totoo, pag malinis puso mo, hindi mo lang mararamdaman ng Diyos. Hahanapin ka niya, dadalawin ka niya. Why? Because the purity of our heart is linked to His presence, to His power, to our answers prayer, to His supernatural provision, and to our perfection. Amen. Kaya ang assurance po natin na may wealth transfer at ito po ibibigay na Diyos sa mga anak niyang tapat na ipipinan sa gospel ay ang salita niya. Numbers 23:19-20. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do? Or has He spoken, and He will not make it good? Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. Yung prophet nagsasabi, hindi ko pwedeng baguhin ang sinabi niya, kasi ang salita niya infallible. Ang sinabi niya, yan na yan, final na yan. Hindi mo pwedeng i-correct, hindi mo pwedeng palitan, hindi mo pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng dagdagan ng kama, question mark, at saka ng dot. Kung anong sinabi niya, yan na yan. Why? Because He is not a man that He should lie. God is a faithful God. Psalm 89:34, my covenant I will not break, nor change or alter the word that has gone out of my lips. My covenant. Ang ibig sabihin ng covenant, vow, promise, treaty, agreement. Hindi daw niya binibreak. Anong ibig sabihin nun? Siya po'y tapat na Diyos. Hindi niya binabago ang salita niya. Kung siya nangako, hindi niya binabago yan. Ito po'y nagpapaabot ng katapatan niya. Siya pong may sabi niyan. Nor change or alter the word that has gone out of my lips. Kung ano lumabas sa bibig ko, yun na yun. Hindi ko binabago yun. Hindi siya tao na nagbabago ng statement. Pag sinabi niyang, yung lahat ng tapat sumusunod sa akin, living like Jesus, at ipipinan yung gospel, isa sila sa tatanggap ng wealth transfer. Kahit sino po may ayaw, kahit anong gawin ng diablo, tatanggap ka dahil sinabi niya. Deuteronomy 7:9, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commands or commandments. Amen. Pinapaalam po niya sa ating lahat na siya ang Panginoong Diyos at ito raw pong Diyos na ito na ating Panginoon ay tapat na Diyos. At paano niya po sinabi kung paano siya naging tapat? Ang sabi niya, I keep my covenant and my mercy for 1,000 generations. Amen. Para kanino? Para sa iyo, sa akin, sa ating lahat na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Hallelujah. Amen. This is so good. Napakasarap bulay-bulayin. Amen. Paniwalaan. Ipagpasalamat sa Diyos. 1 Thessalonians 5:23-24, now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your Holy Spirit, soul, and body be preserved, blameless, or spotless, or without any wrinkle. Kagaya ng sinasabi ron sa Ephesians 5:26 and 27. At the coming of our Lord Jesus Christ, the any moment rapture of the church. Verse 24, He, that is God, who calls you is faithful. Amen. At paano niya po pinakita ang kanyang katapatan? Listen, who also will do it? Paano natin alamang tapat siya? Sapagkat yung sinabi niya, gagawin niya, ginagawa niya. Hallelujah. Wala akong kausap dito. Hindi po siya kagaya ng tao na nagsasabi pero hindi ginagawa. Siya po pag nagsabi, ginagawa niya. Bakit? He is a faithful God. At yung atin daw pong perfection in this end time ay tinakda niya na minamadali niya na. Are you with me? Are you with me? Bakit niya minamadali ating perfection?
sapagkat bababa na siya. Sapagkat ang sabi niya, bago siya bumaba, yung ating espiritu, kaluluwa, katawan ay gagawin niyang sakdal, gagawin niyang perfect. Kaya bago mag-rapture, tayo po'y piniperfect niya at ito po'y nagsimula na last year, pati tinutuloy niya ngayon at ito'y tuloy-tuloy hanggang siya po'y dumating. Kaya bago po siya bumaba, tayo pong lahat ay kagaya na ng Panginoon. Hindi po ito mahirap intindihin sapagkat sinabi niya at lahat ng naniniwala ay pumalakpak ng malakas. Huwag mo nang problemahin kung paano niya gagawin. Paniwalaan mong kaya niyang gawin na walang imposible sa kanya. Huwag mo nang problemahin kung saan niya gagawin. Ang importante gagawin niya at ikaw ang gagawa niya. Hindi mo na kinakailangan pag-aralan pa kung paano niya gagawin. Ang kailangan mo lang paniwalaan na kaya niyang gawin at ginagawa niya na kasi ganito po yan eh. Hindi mo alam kung paano ka naligtas pero niligtas ka niya. Wala kang pinagpaguran, hindi mo pinag-aralan kung paano maliligtas, pero niligtas ka niya. Bakit ka naligtas? Grasya ng Diyos because you believe Christ. Ganito rin po sa ating perfection. Woo! And I close. Alam po ba ninyong lahat, yung atin pong pagbibigay ay kasama sa ating perfection? Bakit kayo nag-amen? Pakisabi sa akin yung chapter at verse para alam kung alam niyo yung sinasabi niyo. Wala na sumagot. Inaantay niyo ako. Pero umiamen tayong lahat. Amen. Yung atin pong pagbibigay ay kasama sa ating perfection. Kaya kung sino po yung giver, nauuna po yun sa perfection. Yung bigay ng bigay, ulang perfect yun. Do you believe me? And I will show you and I will prove to you I'm telling you the truth. At salamat sa Diyos, dinala kayo sa tamang tao, tamang turo, tamang revelation, tamang ministeryo. Kaya yung inyong perfection ay tama at sigurado. Yung pong nagnanakaw ng pets protected offering, mabagal sumunod, matagal sumunod. Nag-iimpok ng kayamanan sa lupa, ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Gusto po naman natiling imperfect. Now, let me read to you my point according to the word of our Lord Jesus Christ. Watch me and listen carefully. Matthew 19 verse 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, say that, to be perfect. Louder. Sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. So hindi po sumunod yung mayaman. Dahil sa kanyang kabataan, siya po yung napakayaman. Hindi po siya giver. Are you with me? Hindi po siya nakapasok sa langit. Hindi niyang pinili ang pera kaysa sa Diyos. Hindi niyang pinili ang pera kaysa kaligtasan. Ay kung bakit sinabi ng Panginoon salitang, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor. Sapagkat lumapit siya sa Lord at ang sabi niya, at yun po ang verse 16, good teacher, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng eternal life? And then Jesus answered him and said, okay, even though you don't understand why do you call me good, because no one is good but God, but one, and that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. So sinasabi nun sa kanya yung 10 Commandments. Ngayon sabi niya, okay, Lord. Which one? Jesus said, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother. And you shall love your neighbor as yourself. Ayun na po yung second commandment sa New Testament, sa Mark 12:31. At ang sabi niya, the young man said to Jesus, all these things I have kept from my youth, what do I still lack? Ayun na po yung issue ng pera. Issue ng pagbibigay.
Walang kwentang marami pong yumaman at naging bilyonaryo pero greedy. They forget that God blessed them to be a blessing, not to be greedy. Yung mga commandment pong binanggit ng Panginoon, lahat po ginawa niya. Jesus said, isa na lang, perfect ka na. At yun po yung issue ng pera. Nakita niyo kung paano magdala ng bandage ang pera. Kaya lahat po nang wala sa Lord in love and respect to them, with much concern to their one only soul, ay selfish. At kung sila man po'y magbigay, may maling motibo sa puso. That is not out of love to God because they don't know God. They don't have the nature of God. It is only a good works out of religious belief and out of sympathy and out of the desire to be known, to be something, to be somebody. Ako, mahal ko ang mga politician. Anumang office ang tinatakbo mo. Pero walang kapalit ang mga anak ng Diyos pag sila ang umupo. Dahil ang ginagawa ay sincere, malinis. Dahil ang nature nila ay sa Diyos. Kaya masarap iboto si Jesus. Masarap ipangaral si Jesus. They understand Jesus. Very bold po siya, nagsabi na, Lord, lahat ng sinabi mong commandment, ginawa ko. And Jesus said, isa na lang, perfect ka na. Issue ng pera. Yung pagiging giver mo. What a revelation. Kaya nakikita nyo na po ngayon kung gaano katotoo ang mga aral ko noon pa. Bumubukas na yung mata ninyo kung gaano ko pinipicture ang malaking kamalian ng pagnanakaw ng first fruit, tithe offering at pagdadamot sa Diyos. Ang pagiging giver natin ay bahagi ng perfection natin. Kaya salamat sa inyong mga anak, sa lahat ng taga-GCI Shield, at sa lahat ng mga naging anak ko sa iba't ibang fellowship na naniniwala ako'y apostol at nag-devote ng kanilang sarili sa aral kong mula kay Jesus. Salamat sapagkat pinakikita ninyo sa inyong pagiging generous na ang Diyos ay sumasa inyo at ang perfection nyo ay dumating na. Amen. This is so good. Isang-isa na lang. At yan ang reason ba't niya sinasabing, you cannot serve God and money. Mamahalin mo isa, kakapuutan mo ang isa. Hindi mo sila pwedeng mahalin parehas. You have to choose. Are you with me? Huwag po natin kakalimutan yan. Nakita niyo yung mga napahamak na naglingkod sa Diyos, nangawala sa kanyang presensya, nangapahamak. Ano po ang dahilan? Pera. Sino yun? Actually, kung hindi nag-repent si Gehazi, hindi gumaling sa ketong yan. Isa po siya ron. Si Balaam, prophet yun. Pero pinislaughter ng Diyos kay Joshua. Kasi nabili. Binayaran ni Balak. Binayaran. Sino pa napahamak? Si Demas. Mahal niya ang mundo. Pag sinabing mahal niya ang mundo, pati pera nun. Kasama yun. Are you with me? Of course, yung treasurer ng Panginoon, si Judas. Walang common sense. Pinagpalitan lo 30 pieces na silver. Ang liit na pera nun. Tara, ipagpalit mo si Jesus. Kita niyo si Satan? Tinip niya ang Lord sa wilderness. Sabi niya, okay, ikaw anak ng Diyos, sambahin mo ko. At lahat ng kayamanan ng mundong ito, ibibigay ko sa iyo. Kita niyo, hindi 30 pieces of silver ang inalok ng Diablo sa Panginoong Isus, kayamanan ng mundo. But Jesus said, away with me, Satan. It is written, you must worship the Lord your God only and serve Him alone. Are you with me? 30 pieces of silver, ipagpapalit ni Judas si Jesus. Si tatay, maraming ulit na po ako naalok ng bilyon, wala ako narinig.
Si Jesus po ay hindi trilyon. Wala po siyang kapalit. So dito na po ako magtatapos, mga anak, mga minamahal. Ang ating pagbibigay ay konektado sa ating perfection. Magpakatapat po tayo, sapagkat ang nagbibigay ay tatanggap ng tatanggap, hindi ka mauubusan. At lagi po nating isigaw, Jesus is our shield all over the church. Jesus is our shield all over the Philippine Island. Jesus is our shield all over Asia. Jesus is our shield all over the world. And Jesus is for every family. Hallelujah! Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.